At kakausapin natin ang Office of Civil Defense para mangumusta naman po sa kanilang mga ginagawang aksyon ngayon. Kasama natin ang spokesperson ng OCD, Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balitapatan. Kumusta kayo, sir? Magandang umaga, Rica. Magandang umaga, Peter. Good morning, sir. Let's talk about the po muna, no? Itong epekto ni Bagyong Ramil. Ano po ang casualty figures natin as of this morning, sir? So this morning, ang casualty po natin, we have 7 reported dead. 7 po, 7, and then 1 injured, and then wala na po tayong missing. Yan po yung as of this morning, no? Yeah, if there is a confusion, kahapon kasi 8 yung reported natin, but then again, yung isa from Rojas City, natagpuan daw po ito at buhay. So, bawas na po yun sa numero natin. So, that's 7. Initial assessment at the very least, Sir Juni, no? Parang napakalawak ng dinaanan nitong bagyong si Ramil. So, is it safe to say na medyo malaki ang inaasahan nating damage? Tama, Sir Peter, no? Because of the diameter na halos umabot ng 800 kilometers na diameter nitong Typhoon Ramil, Tropical Storm Ramil, no? Kaya lumawak po, no? Even if di ba, Southern Luzon, tapos Central Luzon, pero even yung Region 6 natin, ito actually yung sa ngayon ang nakikita nating mataas na datos, no? Dahil dun sa mga pagbaha, dahil dun sa mga ulan na ibinagsak na kasama nitong Bagyong Ramil. Meron pa po bang mga lugar na medyo inkomunikado at hindi pa mapasok and therefore wala pa po tayong report as we speak? As we're speaking, no, Sir Peter, no, we're ongoing yung aming interagency coordinating cell with our regional offices. So far, yung mga regional offices natin walang problema. Ganun din yung mga DRRM offices. But in terms of yung mga barangay, no, yun yung may mga areas tayo na kumbaga ngayon pa lang pupuntahan, ngayon pa lang hopefully ma-access na at saka maibalik na din yung communication, ano. In some of our areas as part of the preventive measures, ibinababa rin kasi yung mga linya ng komunikasyon, ano, like yung mga Starlink at saka iba pa para hindi naman siya masira, and then pagkalagpas po ng bagyo ay itinataas ulit. So hopefully we'll able to contact all of them this morning and today. Okay. Sir, pwede po ba malaman namin kung alin po yung mga lugar na may pinakamarami ngayong evacuation centers at mga matinding pangangailangan ng tulong? Sa ngayon, base sa datos natin as of this morning, ang Region 6 pa rin po ang pinakamadaming naiulat na mga evacuees natin, no. In terms of kung total po sa ating number of evacuees, we have 9,000 initially reported, no. And then kasama diyan sa 9,000 yung 600, that's in Region 6, meron tayong 5,000 na mga kababayan natin na nasa Region 6. So halos kalahati, But then again, we'll see kung magbabago itong datos na to this morning once mag-report na rin lahat sa kabilang na po itong mga Central at saka sa Northern Luzon. Sir, may mga areas po ba na na-disrupt ang kanilang basic services? Opo, meron, May mga na walan tayo ng kuryente. Meron din na wala ng sa tubig po pala walang naiulat, pero in terms of the lifelines natin pagdating sa power, pagdating sa communication, may mga ganun tayong na-disrupt. But yung mga communications natin as of this morning, wala namang naiuulat pa na nawala. Pero yung mga seaports natin, yon. So tapos may mga roads, seaports of course, dahil lahat nung may under tropical cyclone wind signal, lahat yun bawal maglayag, any kinds of sea vessel. Kaya madami, in fact 58 seaports ang nai-report natin na walang biyahe. Sa roads naman po, kahapon merong naiulat na 7 kalsada na disrupted, 3 doon as of last night ay ang sinasabing non-passable. But we'll see this morning, kung baka mamaya this morning ay na-clear na rin naman yun ng ating debris clearing cluster. So hopefully madaanan na rin yung mga areas na yun. Sa problem po nito kasi ang daming lumalabas ng mga video sa social media, Sir Juni, at hindi na natin maintindihan kung totoo ba ito. For example, may mga landslide daw patungong Baguio. Ano po talaga ang tunay na report on the roads going to Baguio?
Right now, no, hindi pa nagre-report, Sir Peter, yung ating from CAR, no. We'll have to check yung eksaktong datos niyan ngayon na as we speak, no, kasi ongoing itong reports, no. Pero tama po kayo, no, pagdating doon sa mga impormasyon, ano, na minsan may mga nakikita nga tayo na just for the sake of content, no. So kailangan talaga maging maingat tayo pagdating doon sa mga impormasyon na iyon po. Okay. In the meantime po, when do you think magkakaroon po tayo ng better picture of yung damage na ginawa po nitong si Ramil? Hopefully, Sir Peter, within the day, no, as we speak, as I mentioned, no, ongoing yung pagre-report. So, hopefully, mapuntahan na yung mga lugar dahil nga po, palabas naman itong bagyo na. So, hopefully, ngayong araw na ito, yung mga lugar at yung mga tauhan natin ay makapunta na sa iba't ibang mga lugar, ano, at makita na ng ating mga DRRM workers kung ano nga po ang extent nitong damage na dala po nitong bagyong Ramil. Yes po. And specifically, yung mga, hindi lang isa kasi yung landfall nito eh. Ilang beses nag-landfall ito eh. Baka yun po ang dapat nating unahin. Ano po? Opo, tama po, no. Kaya yung sa Eastern Visayas kahapon naiulat na sa atin, yung sa Bicol region naiulat na din, no. So itong mga dinaan ng pakasunod ay yun po yung kinukuha natin for this morning. Sir, kumustahin ko lang po yung mga lugar na binaha. Meron na po bang mga nagsimulang mag-recede the places na matindi po yung naranasan? Opo, itong mga nabanggit ko kanina, no, in Region 6, no, itong mga sa Rojas City at saka sa iba pang karatig na bayan doon, no, nag-subside naman na po ang mga baha dito, no, at lalo't hindi na rin naman umuulan, no. Although as of kahapon, meron pa naiulat sa atin na 15 flooded areas, no, but we'll see if this morning kung bumaba na itong numero na ito. Opo. Sir Junie, what about po kung may mga area po ba na nagkaroon ng landslide or mga impassable roads? Opo, kahapon, ano, may naiulat sa atin doon sa Eastern Visayas na yun nga po nagkaroon ng landslide, no, yung papuntang sa Villabal, Leyte, no. Tapos pero kahapon din po nagsagawa na agad ng debris clearing doon, no. Tapos as of last night ang sabi ay passable na po ito, yung one lane nga lang, no, for light vehicles, no. But then we'll see other areas also kung meron pang ganoong situation po. Opo. For this morning, Sir Junie, ano po yung mga areas na may matinding concentration ng pagtulong ang OCD? Dahil po ang naunang naiulat na nga sa atin ay yung Region 6 po, no. So doon po kumbaga kinukuha natin yung mga response activities po, no, response agencies natin, no. So yun yung mga nag-uulat sa atin as of last night hanggang kanina umaga, no. But then again, as we speak, dahil tinitingnan natin baka may iba pang lugar na kailangan din ng mga response pag-responde natin. So we will see kung madadagdagan po ito. In terms naman po dun sa ating mga response agencies, yung atin naman po kasing mga clusters, no, dahil direktiba nga ng Pangulo natin na tuloy-tuloy yung maagap at maayos na pag-responde. So ginagawa naman po yun. In fact, naka-preposition tayo. So yung mga nasa evacuation centers, wala po tayong problema doon dahil may mga pagkain po at saka mga non-food items. Sir Junie, one final thought for me. Ano po ba yung direction ng mga information going to OCD? Is that normally coming from the LGUs po? Direkta po mula sa National DRRM Operation Center po, ang kinukuha natin mga datos nito, yung mga official na data, these are coming from the OCD regional offices. Okay. Pero yung OCD regional offices po natin ay may mga kasama din po ito, no, ng mga line agencies from the national government agencies, regional offices nila. Tapos sila naman po ang kumakalap ng datos natin magmula naman po doon sa mga local government units natin. So ganun yung bato po ng data, no. But then again, like kunyari LGUs, no, we also have DILG at the central and regional offices. So kumakalap din po ito at doon po nangyayari yung mga triangulation of information natin, no. Datos magmula doon sa LGUs, doon sa mga social welfare offices and interior and local government offices sa probinsya. So lahat po yun nagsasubmit po ng mga reports. Pero as far as the NDRIMC update is concerned, these are the repository or data submitted by the regional DRRM Council din po natin. Yeah, I'm imagining po kasi parang MMDA na
you are in touch with so many mga information centers, no, the LGU, the risk reduction, etc. So I'm thinking na kayo po yung parang clearinghouse of all this information, and it will be very easy to come up with a near perfect picture of sino ba talaga yung dapat na unahin in terms of help and possibly search and rescue. Tama po 'yun, Sir Peter, no. Pero ang ginagawa na rin kasi natin na isang ginagawa, no, through the direction ng ating NDRMC chairperson, no, si Attorney Teodoro. Meron na po tayong interagency coordinating cell. So kapag ganitong naka-blue or red alert status, lahat po ng mga ahensyang 'yon ay nandito. Kunyari ngayon, kasama natin sa NAATC, lahat po ng mga ahensyang may kinalaman sa response activities. Like we have DLG with us, we have DSWD, DOH, DOE, yung mga science-based agency po, no, DOST. So nagjo-duty po lahat yan dito. Dun, kaya sinasabi natin, no, naka-blue alert or naka-red alert, kasi ibig sabihin po, lahat na nasa operation centers this is composed of different agencies also, not just OCD. Sir, talo naman po ako doon po sa mga update na ginagawa po natin for the naapektuhan ng lindol. Sir, kumusta na po yung status natin dito? Pagdating naman po sa lindol, no, yung dito sa Davao at saka sa Cebu, in terms of the response activities naman po, ano, nasa early recovery na tayo doon, like itong sa Davao, no, while we have mga kababayan pa rin po na nasa evacuation centers pa rin po, no? So tuloy-tuloy naman yung pag-responde dito ng ating different response clusters. Ganon din po yung sa Cebu, no? Meron na tayong mga 18 na tuyo. Bukod dun sa mga 10 cities, meron na rin tayo ng mga bayanihan village. Ito yung mas sturdy na mga temporary shelters para dun sa mga kababayan natin na apektado. So tuloy-tuloy pa rin po sa direktiba ng ating Pangulo habang naghahanda, habang nagresponde sa bagyo, yung itong mga salindol po ay hindi po natin pinapabayaan din. Opo. Sir, yung mga lugar po, ay yung mga pamilya po na nagkaroon ng totally damaged houses pag natural disaster na tinutulungan ng pamahalaan, paano po ang magiging parang long-term na tulong sa kanila when it comes to housing? Opo, magkakaiba pa, no, depende sa kalagayan nila. Like kunyari itong sa Bugo City, meron tayong mga identified dito na mga totally damaged houses, and then nandun din sila sa mga no-build zone na ngayon. Dahil nga sa lumabas na mga fault system doon. So may mga identified na rin po na mga no-build zone area. So, ibig sabihin, hindi na sila pwedeng bumalik at magtayo ng mga bahay doon. So, ito po yung hinahanapan ng relocation sites. In fact, sila yung unang nabigyan ng mga modular shelter units from the SUD, no, and sa other agencies also, kasi kumbaga parang mas matagal, no, na nandun sila sa temporary shelters natin. And then yun naman pong mga totally and partially damaged. So meron din pong mga assistance, no, na ibinibigay dito in terms of yung mga shelter kits, yung mga materyales po para sa pag-reconstruct ng kanilang bahay. Ganun din po, meron din pong cash assistance na ibinibigay dito sa mga totally at saka sa mga partially damaged houses. Okay. Bigla ko lang naisip, Sir Juni, ano, ha? The OCD is a treasure trove of information, particularly on flooding. Siguro maganda pong tingnan kung yung mga binaha, kung may mga flood control projects doon, ano. Oo, tapos bibigay ko sa inyo yung number po ng ICI. Isabay na yung mga ulat. Oo, kasi, di ba? Oo. Dahil dito kay Ramil ang daming binaha, malay mo nga, baka naman merong mga flood control projects doon. O wala. Di ba? O wala makita. Wala makita. Ghost project. Okay, Sir Juni, pero I'm sure na, are you in touch with the ICI? I'm just curious. No po, sa ngayon po wala namang coordination pa sa atin yung ICI when it comes to this, no po. Yeah. Pero in terms of mga datos po, tama po kayo. Ang repository po of these data ay OCD po dito sa mga pagbaha at saka yung mga
calamities po ng mga nagdaan over the years. Opo, opo. Please don't be surprised kung tumawag po ang ICIC. Ibibigay natin ang number ni Sir Junie. Sir Makikigulo pa. Salamat sa panahon, Sir Thank you. Junie. Thank you, Sir Junie, ha? Ayun naman po, siyempre, we are in support of this. Even the Yan. NDRC po, no, nagpalabas naman ng official na pahayag ang ating secretary ng NDRC, chairperson ng NDRC, Yan. that we support this investigation and transparency and accountability also. Yan. Opo, diba? Eksakto. Oo. Alright. Maraming salamat po mula sa ICI. Thank you so much, Sir Junie. Good morning. Thank you, Sir Junie. Maraming salamat po, Sir Peter and Ms. Rica.